ganun ba siya? O sinanay mo siya at kaya naging ganun siya? Diba, may mga tao talaga. Ako, sa dami ng mga lalaki at ibang taong nakasalamuha ko, may mga na-encounter akong simula pa ng ganun tayo, yung materyoso, tapos yung mahingi, yung makapalang muka. Diba? Mayroong taong makapalang muka, abusado, OA, kape. Diba? Kape. Meron din naman ng mga taong hihingi lang kung kailangan talaga ng tulong. Lunok pride, hingi na ako ng tulong kasi kailangan eh. May mga tao naman ng walang nire-require, walang hinihiling. Pero dahil sa sobrang na-appreciate mo siya, ikaw mismo kusang nagbibigay. Meron din namang mga taong, para makuha ko to, give ako ng give. Para mabaon siya sa akin sa utang na loob. At hindi niya ako talikuran, hindi niya ako i-reject o hindi niya ako ipagpalit. Sisilawin ko siya. Nasaan ka doon? Parang ganon. Yung sisilawin ko siya para hindi niya ako iwan. Nasanay. Yeah. Sinanay ko. Sinanay mo dahil mababa ba ang tingin mo sa iyong sarili? Medyo po. Bakit sa palagay mo pag hindi ka nagbigay ng material na bagay, hindi mo siya binigyan ng pera, kung hindi mo gagawin yun, kung hindi mo siya sisilawin, bakit hindi ka pipiliin? Parang kasi tawag dito. Nangyari na ba yan sa'yo dati? Nang dahil pinagpalit ka dahil wala kang maibigay? Hindi ako pinapalitan eh. Dinadagdagan. Ano no? Dinadagdagan. Kasi nagkakaroon ng iba pa. Diba Nangongolekta. hindi siya iniwan? Nangongolekta yung mga ex ko. Lahat yun. Pinagsasabay kayo. Hindi ka dinagdag, pero ipinagpapalit ka. Sa mga araw na gusto niyang humiga, hindi na ikaw ang gusto niyang kasama dun sa higaan. May nakita na siyang taong kapalit mo na katabi niya. Pag may gusto siyang hawakan, hindi na yung kamay mo ang pinipili niyang hawakan. May tao na siyang ibang taong nakitang kapalit ng kamay mo. So, ipinagpalit ka niya. Kasi, di ba, ayoko kasing i-judge, di ba? Pandali nating sabihin ng, ang tanga nitong babaeng to. Di ba? Yes. Pero, lahat kasi ng tao may pinanggagalingan kung bakit tayo nagiging ganito. Kung bakit natin kinikilos yun. Kung bakit tayo napunta sa ganong desisyon. Na pag naunawaan natin, bakit kaya siya ganon? Mas mabibigyan natin siya ng karampatang pangunawa. Hindi natin siya huhusgahan ng parang napakasama niyang tao. Di ba? Kaya bakit ka kaya nagkaganon? Bakit kailangan nating isipin ng kasi ako, kunyari ako mai-share ako. Ganun ako dati kasi nga pag hindi ko ginawa yun, hindi niya ako pipiliin eh. Pagod na akong hindi ako pinipili. Lungkot na ako. Gusto ko namang mapili. Kaya gusto kong mapili whatever it takes. Kung kinakailangan kong bigyan siya ng kung ano-ano para makuha ko yung atensyon niya, I will do that. Kasi naawa na ako sarili ko. Kasi walang pumipili sa akin eh. At sumuko na ako sa paniniwala na may pipili talaga sa akin at magmamahal sa akin. Kaya kailangan kong bumili. Kasi wala naman akong nakukuhang libre. Binibili ko na siya. Hanggang sa umabot ako sa punto ng buhay ko na may pinadala sa akin ng Diyos. Hindi mo to kailangan bilhin. Libre to. Ako ang nagbibigay sa iyo nito kasi deserve mo to. I am just so lucky that God gave me Ion. Because for the longest time, pinipilit kong mamili na lang. Kailangan kong makaipon kasi pag wala akong ipon, ang hirap maging bakla. Tapos bakla ka na, mahirap ka pa. Double whammy. Sa Pilipinas, ha? Ang hirap nung combo na yun, ha? Bakla ka na, mahirap ka pa. Yung bakla ka nga, ang pangit lang, di ba? Ang baba ng tingin sa ng lipunan, eh. Ang baba rin ng tingin sa mahirap. Dalawa yun, meron ka. So, kailangan ko mag-ipon. Ipon ako. Para magkaroon ako ng saysay at bilang sa paningin ng ibang tao. So, yun ako dati. Until God changed my belief na hindi mo kailangang mamili. 8 billion people ang ginawa ko.
imposible namang kahit isa wala akong nagawa para sa'yo. So I hope someday ma-realize mo na ganda mo eh. May ganda ka. May ganda ka at meron kang halaga. Minsan kahit wala ka nang mabigay, yung tamang tao, ikaw pa rin ang pipiliin kahit wala ka nang binibigay. Yes, tama.